May mga bagay na talagang hindi may paliwanag, lalo na kung ikaw pala ay isang ampon at natagpuan lamang sa basket. Gaya ni Teacher Myrna. Ito po ulit ang inyong lingkod, Jupiter Torres. At ngayon, pakinggan natin ang kwento ng buhay ng isang guro na si Myrna. Mula sa mga panahong inaasar siya bilang aswang at sa pagkakilala niya sa isang malaking asong hindi siya sinasaktan, at sa pagpunta niya sa liblib na paaralan kung saan meron palang mga aswang na nagligtas din sa kanya. Paano at bakit kaya siya nakaligtas? At saan kaya talaga nanggaling si Teacher? Lumaki ako sa probinsya, kaya hindi mawawala ang mga kwentong aswang na marahil ay kwento na lamang para sa inyo. Pero naranasan ko ito mismo sa aking buhay, lalo na noong ako ay naging teacher. Good day, Mr. Jupiter. Tawagin niyo na lang po akong Myrna o Teacher Myrna. Retired na po akong guro at 65 years old na. Kaya libangan ko na ang makinig ng katatakutan tuwing hapon. Pampatulog namin ang asawa ko pagkatapos kumain. Mabuti na rin at kaya ko pang isulat ang karanasan ko noong ako ay nagturo. Tinulungan din naman ako ng anak ko dahil gustong-gusto ko talagang ibahagi ang pangyayaring hinding-hindi ko makakalimutan sa isang liblib na baryo sa Aklan. Lumaki akong inaasar na mula ako sa pamilya ng mga aswang dahil sa peklat ko sa may batok. Palatandaan raw yun na may lahi akong aswang. Hindi raw ako tunay na anak ng aking mga magulang. Ganon ang tingin nila sa akin sa paaralan, kaya wala masyado akong kaibigan. Walang nakikisama sa akin. Natatakot sila. Nilalayuan ako ng mga kababata ko. Hindi sinasali sa laro. At kapag sila ay may kasamang magulang, pilit nilang hindi pinapatingin ang anak nila sa akin. Pambihira sila, pati ako, napagdiskitahan ng mga pusang gala na mga kaklase. Kahit nga wala silang pruweba, kung tutuusin sila pa ang mas mukhang aswang kaysa sa akin. Naging dahilan yun para questionin ko mismo ang aking sariling pagkatao. Isang beses kinumpronta ko ang aking tatay Celio sa edad na 11 anyos. Grade 6 na ako. At namutla ako nang malaman ang katotohanan mula sa kanila. Tatay ko mismo ang umamin nang tanungin ko ang tungkol sa balat ko sa likod at kung bakit sinasabing hindi nila ako anak. Myrna, anak, tama sila. Hindi kami ang tunay mong mga magulang. Basta nakita ka na lang namin sa labas ng pinto na nasa loob ng isang basket. Walang suot na kahit ano at puno ka pa ng dugo. Umiiyak kang maigi. Naawa kami sa iyo at kinupkop ka namin. Tinanggap ka namin bilang tunay na anak. Kaya huwag kang mag-alala. Hindi ka aswang na katulad ng sinasabi nila. Para akong pinagsakluban ng langit at lupa. Hindi ko alam ang aking mararamdaman. Dapat ba akong magalit o malungkot? Hanggang sa ang dalawang emosyon ay nagsama na. Tumakbo ako palabas ng bahay habang ang mga luha ko ay tuloy-tuloy na pumapatak. Nagtungo ako sa isang kubong pinagtatambayan namin ni Tatay Celio sa tuwing sasama ako sa kanya kapag siya ay nagtitirador ng ibon. Ugali ko kasing mabighani sa ganda ng kalikasan at kapag nalalanghap ang sariwang hangin para akong nakakaramdam ng kapayapaan.
malayo sa pang-aasar at nangungutiang mundo. Dapit hapon noon, malakas ang hangin at hindi na masyadong mainit ang paligid. Habang nagmumukmok, naaamoy ko ang usok ng sinunog ng mga tuyong dahon at damo. Naririnig ko rin ang paglipad ng mga ibon na parabang uuwi na sa kani-kaniyang tirahan. Kumakaluskos din ang mga dahon at sa halip na matuwa sa pakiramdam ng paligid, pagkalungkot lang ang aking naramdaman. Hindi naging payapa dahil naghalo-halo sa isip ko ang pagdududa sa aking sarili. Tama ba sila? Aswang ba ako? Sino ang totoong mga magulang ko? Saan ako nanggaling? Nakatulog ako matapos mamugto ang mata dahil sa sangkaterbang luha ang pumatak mula sa mga bagay na iniisip. Nagising akong maliwanag na ang buwan. Wala na ang amoy usok. Walang malakas na hangin, subalit sobrang lamig sa pakiramdam. Duster lamang kasi na pambahay ang suot ko noon. At dahil sa madilim na, nagpasya na akong umuwi. Baka nag-aalala na ang mga magulang ko sa akin. Kaso, noong bababa na ako ng kubo na may 1 metro ang taas ng silong, nakarinig ako ng alulong. Tunog na parang galing sa isang lobo o sa malaking aso. Malapit lang ang pinanggalingan nito, kaya ibinalik ko ang aking paa sa taas. Bigla akong pinangilabutan at nilingon ang paligid na sobrang dilim at tanging liwanag lang ng buwan ang tanglaw ko. Hindi ako nakatakbo agad sa takot na baka sunggaban ako nito. Kaya sumuksok ako sa kubo. Maya-maya ay tumunog ang mga tuyong dahon sa lupa na parang may naglalakad na hayop. Ramdam ko na rin ang presensya na hindi lang ako ang nilalang na nandoon ng gabing yon. Gusto ko nang pumikit, pero ang mata ko ay nakamulat at nakatingin sa direksyon kung nasaan ang bahay. Umaasang may darating na taong mapagkakatiwalaan ko. Malapit lang naman ang labasan ng kakahuyan mula sa kinatatayuan ng kubo. 20 hakbang lamang yata, ngunit hindi rin ako makasigaw dahil alam kong hindi nila ako papansinin. Naiyak ako sa takot, Sir Jupiter, dahil papalapit ng papalapit ang bawat hakbang hanggang sa makita ko ang kulay itim na balahibo ng malaking aso na nasisinagan ng liwanag ng buwan. Hindi masyadong maaninag, pero isipin niyo pong ako ang tipikal na 11 anyos na batang babae. Normal ang katawan na siguro ay 1 dangkal at kalahati lang ang lapad at mababa sa 3 feet ang tangkad. Ang haba ng katawan ng aso, parang pinagpatong ang 2 ako at ang lapad, 5 ako na magkakatabing nakahiga. At mas matangkad ito sa akin ng kaunti. Kumalampag ang kawayang sahig ng kubo at bumungad sa akin ang itsura ng aso na gaya ng mga mababangis na lobo. Asul ang isang mata, pero bulag ang kaliwa. Mabuhok ang nguso, malaki ang muka at mahaba ang dila. May sugat rin siya na parang hiwa, malapit sa may mata. Mas napaatras pa ako sa sulok hanggang sa mapasandal na sa haligi. At patuloy lang sa paglalakad ng aso na bawat hakbang ay parang mabubuwal ang kubo. Umuuga kasi at tumutunog ng malakas ang sahig. Nang magkalapit na ang aming mukha, tumalikod na lamang ako at nakahanda ng makain ng lobo. Pero segundo na ang lumipas ay wala akong naramdaman. Paglingon ko, nakita kong nakaupo ang hayop habang nakalabas ang dila. At bigla nito akong dinilaan sa mukha. Sa sandaling yun, nawala ang aking takot. Naramdaman ko ang tumatakbong mga tao at nang bumaling ang aking tingin ay sina Tatay Celio ito.
Kasama niya ang kapatid kong panganay, si Kuya Anto. Parehong nakalabas ang kanilang mga mahahabang itak na kung tawagin sa amin ay sundang. Dahil doon tila ba nagalit ang malaking aso. Nagbago ang itsura nito na parang mangangain. Kita ko kung paano ito tumitig ng masama kina tatay, subalit paatras ang kanyang mga paa. At noong tumakbo sila papalapit, saka namang tumakbo rin papalayo ang malaking aso. Hindi ko na ito nasundan pa ng tingin. Niyakap na kasi ako ng mahigpit ni Tatay Celio at tinanong pa kung ano ang nangyari sa akin. Kung may sugat daw ba ako o nasaktan ba ako ng halimaw na yun. Sinabi ko namang hindi dahil dinilaan pa nga ako ng aso at mukhang maamo naman ito. Kinontra naman ako ni Tatay. Anong maamo? Aswang yun, Mirna. Kung hindi kami dumating, baka napaslang ka na noon. Nanlaki ang mata ko sa narinig. Yun ang unang pagkakataon na nakakita ako ng aswang na hindi ko akalaing aswang pala. Ang di ko maintindihan, wala akong takot na nadama sa aso na yun. Ngunit naniwala akong aswang siya dahil ibang klase ang kanyang laki. Pagkatapos noon ay umuwi na kami ni Tatay. Bandang 7:00 na noon at maghahapunan na kaya naghugas lamang ako ng kamay at sumalo na rin. Kinuwento ko sa pamilya ko ang nangyari. Naroon si Nanay Asya at iba ko pang kapatid na si Ate Ipay, Kuya Ariel, si Danilo at si Lorna. Doon mas napagtanto ko na iba ang itsura ko sa kanila. Ako lamang ang maputi ang kulay. Hindi naman sila kaitiman, sadyang naiiba lang ang kulay ko. Lahat rin sila, mula kay nanay, ay mga tuwid ang buhok. Kami lamang ni Tatay Celio ang kulot. Katunayan niya, kulot lamang ang kay tatay kapag mahaba, pero kapag maikli ang kanyang buhok, hindi yun halata. Tinitigan ko pa sila isa-isa bago sumubo at napangiti na lamang ako na tinanggap nila ako kahit ako ay hindi nila kadugo. Sa oras ding yun, pinag-usapan namin ang nangyari sa akin sa kubo. Kung paanong aatakihin sana ako ng isang aswang. Sina Tatay Celio ang naglarawan ng malaking aso at sinabi nilang kakainin ako nito. Pinabulaanan ko naman agad yun dahil matagal nang naroon ang aso bago pa sila dumating. At dinilaan lang ako nito na parang isang maamong tuta. Nabigla naman ang Nanay Asya ko nang marinig ang aking paliwanag. Sabi pa niya ilang araw matapos ako iwanan sa kanila, may nagpunta ring isang malaking aso na dinilaan lang din ako. Hating gabi raw yun. Tahimik ang paligid. Huni lamang ng mga insekto ang maririnig, kaya kapag may kakaibang tunog, ay tiyak, ibang nilalang yun. Naalimpungatan daw po si tatay at si nanay dahil sa isang masangsang na amoy. Maasim at malansa na masakit sa ilong. Nakinig akong maigi sa mga susunod na eksena. Biglang lumamig ang hangin na parang may pumagaspas na isang malaking ibon at maya-maya ay may tumunog sa bubong. Pawid pa lang daw ang bubong namin noon kaya rinig ang mga hakbang na parang may nadudurog na tuyong dahon. May naglalakad sa bubong na hindi alam ni nanay at tatay kung ano ito. Mabilis na tumalon ang nilalang na naglalakad pababa sa lupa at nagliparan pa raw ang alikabok sa bintana. At biglang sumilip ang malaking aso na may mahabang dila at tumitig daw sa sanggol na ako. Bago pa makabunot ng sundang si Tatay Celio, dinilaan daw ako sa mukha ng halimaw at bigla na lamang itong umalis. Batay sa kwento nila, ganun rin ang itsura ng aso. Bulag ang isang mata, ngunit wala ang hiwa. Takot na takot si nanay noon
ngunit hindi nila maipaliwanag kung ano ang nangyari. Kung bakit hindi sila kinain ng pinaniniwalaang aswang. Isa rin yun sa kwentong hindi ko makakalimutan tungkol sa akin. Sa murang mag-iisip, magkahalong pagkamangha at takot ang naramdaman ko dahil hindi ko alam kung sino ang aswang na iyon at kung bakit nito ako dinidilaan. Mas lalo lang ako nagkahinala na baka nga may lahi akong aswang. Pero ngayon, natatawa na lang ako sa sarili kapag naiisip ko yun. Ngunit grabe ang dating sa akin ng pagkakakilanlan ko. Dahilan para hindi ko ipagpatuloy ang grade 6 at nagpaliban na muna. Iniwasan ko ang pangungutya ng 1 taon at nagpatuloy naman sa mga sumunod pa. May mga nang aasar pa rin naman pero siguro ay nagsawa na sila noong high school na ako. Dalaga na kasi ako noon at hindi naman sa pagmamayabang. May kagandahan naman ako, Mr. Jupiter. Kaya ang mga dating nangungutya sa akin tila ba nabahag ang buntot at hindi na makatingin ng diretso sa mga mata ko. Lalo na ang mga lalaki na palagay ko ay nabighani na sa akin. Naging maayos rin naman ang relasyon ko sa pamilya ko. Walang pinagbago. Kahit na nalaman ko ang totoo. Ganun pa rin. Itinuring talaga nila akong sarili nilang kadugo at ganun rin ang iginanti ko sa kanila. Dala ko ang apelyido nila sa pangalan ko hanggang tumanda. Siyempre minsan ay nararamdaman ko pa rin na hanapin kung saan talaga ako nanggaling. Kalaunan ay nasanay na lang akong tanggapin na iniwan talaga ako ng tunay kong mga magulang. Hanggang 1:08 ng gabi, wala nang masyadong tao sa paligid. 18 na ako noon, nasa kolehiyo. Nagkataon na may proyekto kaming tinapos sa bahay ng kaklase ko na nasa kabilang baryo. Ngunit lakad lang naman papunta sa amin. Naglalakad nga ako noon at hinatid pa ako ng kaklase ko papunta sa labasan. Wala pang cellphone noong mga panahong yun kaya di pa uso yung magte-text ka lang para magpasundo sa mga magulang mo. Maliwanag naman ang daan at normal na gabi lamang. May kakaunting taong na naglalakad rin. May mga nagkikwentuhan sa labas ng kani-kanilang bahay. Meron ding mga nag-iinuman. Malayo ang lalakarin ko pero tanaw ko naman na ang baryo namin kaya panatag ako. Ang kaso, may dadaan ng 2 kalsada na ang gilid ay kakahuyan. Tabon ng mga dahon ng malalaking puno ang mismong daan kaya madilim dito. Dito rin ang daanan papunta sa tambayan naming kubo dati at daan papunta sa gubat. Hindi ko maiwasan ang daan dahil bahagi na nga ito ng baryo namin. Mas binilisan ko ang aking paglakad sa daang ito hanggang sa may maamoy akong mabahong usok. Usok ito ng sigarilyo, sabay biglang may nagtawa ng mga lalaki. Dahilan para tumigil ako sa paglalakad at tumingin sa paligid. Nakita kong nakaabang sa ilalim ng isang puno ang 2 lalaki na tila ba ay mga lasing. Nakasombrero kaya hindi ko mamukhaan. Naglakad sila ng dahan-dahan papunta sa kalsada at humarang sa akin. Kakaripas na sana ako papunta sa likod ko subalit may nakaharang din palang 2 lalaki. Hindi ko sila napansin. May masama silang balak. Ramdam kong uminit ang paligid kahit malamig ang gabi. Pinagpawisan ako ng sobra at hindi ko na namalayang napaatras na ako sa may kakahuyan. Maya-maya dahan-dahan silang lumapit. Napaiyak na ako at kinilabutan sa mga tawa nila na parang mga demonyo. Hanggang sa maramdaman kong nagtutunugan ang mga dahon sa likod ko na parang binabagyo habang palapit ng palapit ang mga lalaki, palapit ng palapit din ang tunog ng mga dahon.
at biglang may lumundag sa harap ko na isang malaking hayop at hinarangan ng mga lalaki. Mr. Jupiter, ito ang malaking aso na hilig akong dilaan. Galit na galit siya at mabangis na itinaboy ang mga lalaki. Kumaripas sila ng takbo at naputol naman ang luha ko. Sa sandaling lumingon sa akin ang aso, tinanong ko na ito kung sino siya. Subalit hindi ito sumagot at tumakbo lamang papunta sa kakahuyan. Umaripas na rin ako papunta sa amin at hingal na kinuwento ang lahat ng nangyari kina tatay. Hindi nila pinansin ang pagligtas sa akin ng sinasabi nilang aswang. Pinangaralan lang nila ako na huwag nang lalabas na mag-isa. Simula noon, lagi na rin akong hinahatid sundo ni tatay kapag gabi ako nakakauwi. 6:00 pa lamang sinusundulan niya ako sa lugar na pinapaalam kong pupuntahan ko. Ngunit hindi ko pa rin lubos maintindihan ang inasal ng malaking aso. Para itong laging nakamasid kahit saan ako magpunta. At saka wala talaga itong balak na masama sa akin. Gusto ko ngang sabihin sa pamilya ko na mabait ang lobo. Kaya dapat ito kaibiganin. Marahil ay alam niya kung saan ako nanggaling. Pero sasabihin lamang noon ni na tatay na ikapapahamak ko lang ang aswang na yun. Sa kabila noon, hindi ko napigilang humanap ng sagot sa mga katanungan ko. Lagi kong hinihintay ang muling pagpapakita ng malaking aso. Ngunit maraming taon na ang lumipas at wala itong paramdam. Hanggang sa magkatrabaho na ako bilang guro at isinantabi ko na lamang ulit ang pagtutukoy ng pinagmulan ko. Una akong natanggap sa eskwelahan na nasa Patag sa May Bayanan, kaya uwian ako mula sa bahay papunta doon. Minsan ginagabi, pero noong mga panahon na yon ay wala naman ng bali-balitang aswang. Mas kinakatakutan pa nga ng mga tao ang mga rebelde noon, pero hindi ko naman yun nararanasan. Naging maayos naman ang mga unang taon ko sa pagtuturo sa edad na 21 hanggang 27. Hindi naman ako nahirapan. Minsan rin akong hatid sundo ni tatay. Madalas naman ay ang una kong nobyo noon na nang lumaon ay hiniwalayan ko rin naman. Akala ko ganun na lang ang buhay ko. Magtuturo, gagawa ng mga leksyon, uuwi sa bahay, matutulog, kakain at makikisama sa mga pulong sa paaralan. Naging pang-araw-araw ko iyong buhay sa loob ng 6 na taon sa unang eskwelahang pinasukan ko bilang guro. Nang ako ay tumuntong ng 27, kapanahunan naman ng EDSA at maraming guro mula sa amin ang lumuwas, marami rin ang hindi nakauwi. Kaya nagkaubusan ng guro sa ibang paaralan sa lugar namin sa Aklan. Kasama ako sa mga gurong pinili ng aming kagawaran para ipadala muna sa ibang lugar at doon magturo. Ang ilan ay napunta sa mga malalayong paaralan at nagkataong mag-isa akong nadestino sa liblib na paaralan, pero banda roon lang naman sa aming lugar. Kung ngayon, malapit naman dahil may sementong daan nang ginawa sa gilid ng bundok. Noon, kailangan mo pang umikot. Kung lalakarin, kailangan pang tumawid ng ilog at umakyat ng isang maliit na burol bago makapunta sa baryo na yon. Malayo sila sa kabihasnan pero marami din namang tao, kaya nga may sarili silang paaralan. Noong una, nagdalawang isip pa ako dahil yun ang unang beses na malalayo ako sa pamilya ko. Hindi ko alam kung paano ako mabubuhay mag-isa. Wala na rin naman akong nobyo noon kaya walang makakasama sa akin. Subalit hiniling ng kagawaran na kailangan na raw ng magtuturo sa isang baitang sa high school. At dahil pinalaki akong may malasakit, tinanggap ko ang gawain. 5 araw bago ang pag-alis ko. Naggayak na ako katulong ang aking ama na todo pangaral pa sa akin. Anak,
Minangnang ko, mag-ingat ka doon. Huwag kang magtitiwala sa mga tao roon, kahit kanino. Kapag kailangan mo ng tulong, umuwi ka agad o magpadala ka ng sulat. Pupuntahan ka namin. Mangyak-ngyak pang nagpaalam ang buong pamilya ko sa akin na para bang hindi na ako uuwi. Kaya sinabi kong uuwi naman ako tuwing Sabado at Linggo kaya hindi dapat sila mag-alala. At isa pa, pansamantala lang naman ang pamamalagi ko sa eskwelahan dahil may mga guro na talagang ipapadala doon sa lugar. At natuwa naman sila dahil dito. Tapos umalis na ako sakay ng sasakyan ng dati kong pinagtuturuan. Umaga nang umalis kami sa baryo namin, sakay ng isang owner-type jeep. Ang kasama ko lamang ay ang principal namin at driver na gwardiya rin sa aming school. Doon nga kami dumaan sa malayong daan na kailangan pang umikot at halos 2 oras pa bago kami nakarating sa liblib na paaralan. Malaki ang lugar pero napalilibutan nga ng maraming puno at damuhan. Maraming kabahayan na halos lahat ay gawa sa kubo. Nilibot ko ang mata ko sa lugar at napansing malawak ito. Hindi mo mabibilang ang mga bahay na gaya ng inaakala ko. Para siyang isang malaking village na nakahiwalay lamang talaga dahil sa malayo kong pupuntahan. Pero medyo maunlad naman sila. May mga bahay rin na gawa sa semento at ilang mga gusali gaya ng kanilang barangay hall at ng mismong paaralan. May lugar rin ng pamilihan na kung tawagin ay talipapa. May malawak din silang taniman ng gulay at may pampasahirong jeep na 3 beses lamang sa isang linggo kung bumiyahe. Tuwing linggo, Miyerkules at Biyernes ng hapon lamang. Maaliwalas sa pakiramdam ang hangin doon. Marami kasing puno na pinagkukunan ng sariwang hangin. Naalala ko pa nga ang kubong pinagtatambayan namin ni Tatay Celio dahil amoy payapa ang lugar. Medyo napapikit po ako nang malanghap ko ang hangin habang ang buhok ko'y sumasayaw. Pagkamulat, nakaabang na pala sa amin ang punong guro ng paaralang lilipatan ko at isang matabang matanda na walang buhok na siya palang kapitan ng baryong yon. Tumigil ang owner sa tapat nila at bumaba na rin kami. Doon biglang nagbago ang aking pakiramdam. Tila ba uminit ito dahil napansin ko ang mga matang nakatitig sa akin. Sa pag-ikot ng paningin, nakita kong kakaiba ang titig nila na parabang may masamang balak sa akin o nais akong saktan. Inisip ko na lamang noon na baka ganun sila kapag nakakakita ng bagong mukha sa baryo. Gumaan rin naman ang pakiramdam ko sa sandaling binati ako ng kapitan. At ilang saglit lang ay hinatid na ako sa aking tutuluyan malapit sa barangay hall. Kinabukasan, sumabak na ako agad sa pagtuturo. 30 bata ang tinuturuan ko sa second year na high school at mayroon namang 25 sa first year. Naging maayos naman ang unang araw ko sa pagtuturo. May mangilan-ngilan lamang na tahimik, lalo na ang isang batang lalaki na nakamukmuk lamang buong klase. Pero nakikinig din naman. Maaga akong nagpahinga noong araw na yon pagkatapos gumawa ng lesson plan at sumulat sa pamilya ko. At ganun rin ang gawain ko kinabukasan. Wala namang naging problema maliban niya sa batang tahimik na kailangan talagang bigyang pansin. Kaya pagkatapos ng 1 linggo, gumawa na ako ng paraan para malaman kung bakit ganun ang batang lalaki. Tinanong ko ang ilang kaklase kung ano ang pangalan nito. Sa dami kasi nila, hindi ko na maalala ang pangalan, subalit ang sagot ng mga bata sa akin, aswang daw ang tawag nila dito. Narinig ito ng lalaki, kaya tumakbo siya palabas ng silid-aralan. At nang sundan ko, mag-isa siyang nagmumuni-muni sa ilalim ng puno ng mangga. Sa oras na yun ko napagtanto
na may pangungutya rin palang nangyayari sa paaralan. Mali pala ako nang inakalang maayos ang mga bata sa baryong yun. May inaasar din pala dito na aswang. Ramdam ko ang pakiramdam na masabihan ng ganon. Kaya nilapitan ko ang batang lalaki. Katanghaliang tapat ko siya kinausap at noong una ay hindi pa siya nagsasalita hanggang sa sinabi kong huwag siyang matakot sa akin dahil napagdaanan ko rin ang pinagdadaanan niya. Tinanong ko ang pangalan niya at kung bakit siya inaasar. Doon, nagkwento na ang batang lalaki sa akin. Ako po si Andoy, Teacher Mirna. Tinatawag nila akong aswang dahil sa peklat ko sa braso. Ipinakita ni Andoy ang peklat niya sa akin habang kinikwento kung paanong nalulungkot siyang mag-isa at walang kalaro. Subalit naputol nga ito nang makita ang peklat niya na katulad rin ng sa akin. Mabuhok at maitim. Ipinakita ko rin kay Andoy ang nasa batok ko at pati siya nagulat. Hindi na niya naituloy ang kwento at kumaripas siya papalayo na siya namang ipinagtaka ko. Siguro nabigla din siya na parehas ang itsura ng peklat namin. Simula naman noon naging masigla na si Andoy. Sumasagot sa klase at nakikisama sa mga gawain. Nagkikwento na din siya sa akin. Mula daw pagkasilang niya ay naroon na ang kanyang peklat. Ganun rin ang sinabi ko sa kanya pero hindi ako nagkwento tungkol sa aking pagkatao. Naalala ko rin kasi ang pangaral ni Tatay Celio. Pero nasasabi ko rin naman sa kanya ang mga ginawa ko noong bata ako, kung paano ko nilagpasan ng pangungutya. Nakita ko namang sumunod si Andoy at inayos ang kanyang sarili, kaya mas naging magaan na ang aking loob. Hanggang sa makaramdam ang mga kaklase ni Andoy ng pagbabago at nawala na ang pang-aasar. Tuwang-tuwa si Andoy na mayroon na siyang mga kaibigan at kalaro. May pumapansin na rin sa kanya sa wakas. Masaya ako para kay Andoy noong mga panahon na yon. At umabot ng 3 buwan na naging ganoon ang pakiramdam sa liblib na paaralan. Nasanay na rin ako dahil eskwela at bahay lang naman ang pinupuntahan ko doon. Nakikipag-usap pa minsan sa mga barangay hall at sa talipapa, pero hindi pa masyadong naglilibot. Nakakausap ko lamang ang mga tao at kapag may meeting na sa school, mababait naman sila sa kamasiyahin, salungat sa unang ekspresyon ko noong una akong dumating sa lugar. Nagbago ang lahat isang gabi. May pagsusulit sa school kaya medyo nahuli ako ng uwi. Maraming tsinekan na papel at inintinding mga assignment at projects na pinasa ng mga estudyante. Dahil sa ako ang may pinakamaraming tinuturuan, napag-iwanan na ako sa school. 9:00 na ata noong ako ay nakauwi. Mabuti na lamang at hinintay rin ako ng tanod na nagbabantay at siya na ang nagsara ng gate para sa akin. Naglakad naman ako mag-isa, papunta sa tinutuluyan ko. Pansin kong wala ng tao sa dadaanan ko. Bukas ang ilaw ng mga bahay pero tahimik na. Ang maririnig na lamang ay mga insekto at minsan-minsan pagsipol ng hangin. May kahabaan din ang lalakarin mula sa school hanggang sa barangay hall. Lagpas 20 metro siguro o mga 5 bahay kubo. Maliwanag ang buwan noon pero wala naman akong ikinatatakot. Inisip kong wala namang gagalaw sa akin doon, hindi tulad sa patag na maraming lasinggero. Kaya dahan-dahan ang aking paglalakad. Pagod na rin kasi ang aking katawan kaya hindi na kayang bilisan ang paghakbang. Nakarating naman ako sa kwarto ng maayos. Ibinaba ko muna ang gamit ko sa may upuan at napansing may mga damit pa pala akong nakasampay sa may likod. Nilabhan ko bago ang araw na yon at hindi pa napipinaw. Ang sampayan kong gawa sa lubid nasa likod na mismo ng tinutuluyan ko.
nakatali sa 2 puno ng talisay at ang banda roon ay gubat na. Kumuha rin muna ako ng lampara bilang ilaw at isa-isa nang tinanggal ang damit. Sa 2 huling damit na pipinawin ko, umuga bigla ang puno ng talisay sa kanang bahagi ko. Dahilan para mahulog ang mga sinampay. Napatingin ako sa direksyon kung saan umuga at wala naman akong nakitang kahit ano na pwedeng gumalaw sa sampayan. Kaya binalot ako ng pagtataka at lumaki din ang aking ulo. Mabilis kong ginampot ang 2 damit, subalit narinig kong may kumakaluskus na sanga ng puno na parabang ito ay kinalmot. At habang nakayuko, patiwarik kong sinilip kung saan nanggaling ang tunog. Pabahagya kong nakita ang malalagong 4 na paa. Umayos ako ng pwesto at doon na ako nabigla nang makita ang isang aswang. Malaking aso na halos kasing laki rin ng nagliligtas sa akin. Pero wala itong sugat at hindi bulag ang isang mata. Mapula ang mga mata nito at naglalaway pa na parang gustong-gusto na akong paslangin. Paatras akong naglakad hanggang sa mapatid ako sa ugat ng talisay at napatama ang ulo ko sa sanga nito. Ramdam ko ang papalapit na hakbang ng aswang na yon at malakas din ang tunog niya na parang sa isang nanggigigil na mabangis na aso. Maasim at malansa naman ng kanyang amoy. Unti-unti akong pumikit na tila ba nahihilo dahil sa pagkatama ng aking ulo. Wala na rin akong marinig sa paligid. Nang may humarang na matandang babae, ang mahabang buhok lamang nitong puti ang kita ko. At parang may ginagawa siya para paalisin ang lobo. At naramdaman ko namang lumayo ang aswang. Sabay nilapitan ako ng babae at nagsimula ng manlabo ang aking mata at mablangko ang isip. Pero nakita ko pa ang nanlalabong itsura niya, may takip ang kanyang isang mata ng telang bilog na nakatali sa kanyang noo. Hanggang sa tuluyan na akong mawalan ng malay. Nagising na lamang ako nang gisingin ni Kapitan. Bakit raw doon ako natutulog? At ang una ko namang sagot ay kung nasaan na ang aswang at ang matandang babae. Sabi naman nila ay hindi nila ito inabutan. Hindi sila nagulat nang sabihin ko ang tungkol sa aswang na parabang may alam sila tungkol dito. Buti raw at hindi ako nasaktan at sinabi ko namang niligtas ako ng isang matandang babae. Doon sila nagtaka kung sino ang babaeng yun dahil wala naman daw matandang babae sa baryo na may mahabang buhok na kulay puti at may takip ang isang mata. Merong nakatira doon na hindi talaga nakakakita pero hindi na rin yun nakakalakad. At may isang hindi nakakakita ang isang mata pero tinakpan naman ito ng artipisyal. Matapos yun, dinala muna nila ako sa barangay hall at doon din muna ako nagpahinga. Baka daw kasi balikan ang tinutuluyan ko kaya mas mabuting nakikita nila ako. Napansin ko pa ang mga kasama ni Kapitan, mga kalalakihang may mga nakasukbit na sundang. Ilibot ko pa ang paningin ko at lahat sila ay matipuno. Mukhang organisado at lahat ay may alam sa nangyayari. Alam nila ang tungkol sa aswang. Narinig ko pang ang sinabi nilang dumating na naman daw sila. Ngunit hindi ko na nalaman pa kung sino ang sila na tinutukoy nila. Nagising na lamang ako na umaga na at nakabihis na ng pang-opisina si Kapitan. Kaya bumaba na rin ako at nagasikaso na ng sarili para sa pagpasok sa eskwelahan. Doon ko nalaman na may mga bago palang guro na nagsidatingan at may 2 estudyante ring nag-transfer. Nakausap ko naman agad si Mrs. Gutierrez at si Mrs. Cruz na magkapatid pala. Nagkaasawa lamang si Mrs. Cruz kaya nag-iba ang kanyang apelyido at ang 2 transfer ay mga anak rin nila. Ang babae na nasa hawak kong 2nd year ay kay Mrs. Gutierrez at ang lalaki naman ay 4th year na anak ni Mrs. Cruz. Wala namang kahinahinala sa kanilang mga itsura. Panay mapuputi at parabang galing sa mayayamang pamilya.
Ang sabi pa nga, binili nila ang pinagbebentang lumang malaking bahay ng dating kapitan sa lugar. At naroon ang kanilang buong pamilya. Ang pinagtataka ko lang, sinabi nila sa akin na galing daw sila sa paaralang pinagtrabahuan ko noon. Kaya tinanong ko kung bakit hindi ko sila nakilala. Mautal-utal pa nilang binanggit na saglit lamang daw sila doon dahil kailangang magpadala ng guro sa liblib. Kaya tumango na lamang ako at nagkwentuhan po kami tungkol sa aming mga buhay bilang guro. Dumaan ang 1 linggo mula nang sila ay lumipat at naging maayos naman ito. Hindi pa ako umuwi noong panahong yun sa kadahilan ng nagpatulong pa sa akin si Mrs. Gutierrez at Mrs. Cruz sa pag-aayos ng mga aralin at papeles na kakailanganin. Pinatuloy naman nila ako sa binili nilang bahay at malaki nga ito. Mabait rin ang pamilya nila at ipinagluto pa ako ng masarap na pagkain. Sinabawan itong gulay at masarap na karne na hindi ko matansya kung ano. Basta iba ang lasa ng luto. Walang pampaasim at hindi rin ito gaanong maalat. May tamis pa nga kung titikmang maigi. Pangalawang linggo, doon na nagkaroon ng komosyon. Isang lunch break, malakas ang ulan noong araw na yon. Hindi pa nag-aanunsyo na isususpindi ang klase kaya nasa loob pa ng kani-kanilang kwarto ang mga estudyante. Ako naman ay nasa opisina at may iniintinding aralin. Ang opisina ko ay nasa may dulo ng gusali at 1 kwarto lang ang pagitan mula sa banyo na pinakadulo papunta dito. Ang classroom ng 2nd year ay nasa kabilang bahagi. Pangatlo sa una kung may kailangan. Madali nila akong matatawag. Ngunit, ang tumawag sa aking pansin ay isang malakas na sigaw na parang nakakita ng aswang. Matinis ang boses. Lumabas ako ng marami ng tao sa labas. Nakaupo sa may pader ang anak ni Mrs. Gutierrez at sumisigaw na may nakita siyang aswang. Agad namang lumapit ang 2 bagong guro dito. Nagpanik pa nga sila at tinanong sa akin kung bakit may aswang daw sa lugar. Sinabi ko naman na baka namalikmata lang ang bata. Ngunit hindi daw magsisinungaling ang bata. Totoong may aswang sa lugar kaya nabahala na rin ako. Siyempre pati naman ako ay may karanasan na rin sa aswang. Subalit ang itinuturo ng bata ay si Andoy. Dahil daw sa peklat nito na nakita ng batang babae sa aswang na nakita niya. Kaya kahit na malakas ang ulan, kumaripas papauwi si Andoy at hindi ko na nahabol pa. Pinaliwanag ko naman kina Mrs. Cruz at Mrs. Gutierrez na hindi aswang si Andoy, na mabait itong bata. Ang kaso nagalit pa sila at pati ang mga ibang estudyante sa paaralan. Bumalik ang takot kay Andoy. Tumigil lamang ang batang babae nang makalayo si Andoy at lahat naman ay nagsiuwian na parabang takot na takot. Kinabukasan hindi pumasok si Andoy hanggang sa maulit ito hanggang sa pang-4 na araw. Huwebes. Dahil doon, tinanong ko na si Kapitan kung saan ba nakatira sina Andoy. Agad naman niya itong sinabi sa akin na walang pag-aalinlangan. At pagkatapos ng klase, pumunta ako kung saan nakatira si Andoy. Sa gitna ng gubat na may ginawa namang daanan, makapalang mga damo sa paligid na karamihan ay tinik. Kaya mabuti na lamang at mahaba ang manggas ng pangtaas kong suot at nakapantalon ako. Nang maamoy ko ang usok at ulam na parang ginisang gulay, mas binilisan ko ang aking paglalakad hanggang sa matanaw ko ang bahay nila Andoy. Pinagtagpi-tagpi itong sanga ng kahoy. Lupa ang kanilang sahig at kasya naman sila dito. Bali ang naroroon ay si Andoy, ang 2 nitong kuya, isang ate at isang matandang babae na siguro nanay nila. Subalit wala na po silang tatay, Mr. Jupiter. Naabutan ko silang kumakain kaya nagpaalam na rin ako upang dumulog. Iba ang tibok ng puso ko
nang maupo ako sa tabi nila. Para bang naramdaman ko agad na tanggap nila ako kahit ako ay isang estranghero lamang. Di na ba naging mabilis ang pagdaloy ng aking dugo lalo na noong nakita ko ang matandang babae na pamilyar sa akin. Siya pala ang sinasabi ni Kapitan, na may artipisyal na isang mata, may sugat din siya sa mukha na isang malaking hiwa. Doon ko nalaman na si Andoy na lamang pumapasok sa kanila, habang ang ibang kapatid ay hilig lamang mangaso noon sa gubat. Namatay daw ang tatay nila sa isang labanan at ang nanay nila ay yun ngang matandang babae na ang tawag pa sa akin ay anak. Malapit ang loob ko sa kanya at ang ngiti niya ay ikinagagaan ng aking puso. Isa pang napansin ko sa pamilya ni Andoy ay ang mga peklat na katulad ng sa akin. Ang matandang babae lamang ang wala nito, pero sa mga anak nagkalat ang peklat sa iba't ibang bahagi ng katawan. Sa babae ay nasa may bandang leeg niya, samantalang sa dalawang lalaki, nasa may dibdib. Doon pa lang nagtataka na ako kung bakit iba ang aking pakiramdam. Parang may lukso ng dugo, pero isinantabi ko muna yun dahil ang pakay ko ay hikayating pumasok ulit si Andoy. Pagkatapos sa hapagkainan, kinausap ko ng masinsinan ang bata. Tinanong ko kung ano nga ba talaga ang nangyari. Hindi po ako yun, Teacher Mirna. Sila Mrs. Gutierrez at Mrs. Cruz ang mga masasamang aswang. Pamilya sila ng masasamang aswang. Hindi po kami, teacher. Hindi napigilang maiyak ni Andoy at bakas naman sa mukha niya na hindi siya nagsisinungaling at pinagkatiwalaan ko siya. Kaya sinabi ko kay Andoy na kailangan niyang pumasok dahil kung hindi, patutunayan lamang niya ang paratang ng batang babae. Sinabi ko rin na huwag siyang mag-alala dahil ipagtatanggol ko siya. Dahil doon nahikayat ko naman si Andoy. Ang kaso, kinabukasang Biyernes umaga pa lamang ay pumigil na sa gate si Mrs. Gutierrez at Mrs. Cruz na kasama ang mga anak nito. Umiiyak na naman ng malakas ang batang babae at sumisigaw na aswang habang itinuturo si Andoy. Inilagay ko sa likod ko si Andoy at nakipagsagutan ako sa mga guro na hindi nila pwedeng akusahan ng mga bata na walang pruweba. Subalit maya-maya ay nawala sa pagkakahawak ko si Andoy at tumakbo na siya ng mabilis pauwi. Naggalit naman sa akin ang dalawang guro at iginigiit talaga nilang aswang ang pamilya ni Andoy. Kinahapunan noon, kinailangan kong umuwi sa totoo kong baryo. Bukod sa pangangamusta sa pamilya ko, ang talagang puntirya ko ay tanungin ang dati kong school tungkol sa dalawang bagong guro. Nabigla ako nang malamang wala ang mga pangalan nila sa listahan ng mga nagtatrabaho doon. Sinabi rin ng principal ko dati na wala siyang kilalang ganun, kaya bumalik ako sa liblib na baryo ng linggo at plinano ko na agad na ipaalam kay kapitan na dapat imbestigahan ang bagong lipat na pamilya. Lalo pa at nagsimula lamang ang balitang may aswang noong dumating sila. Nakarating ako sa tinutuluyan ko na maingay na sa barangay hall. Marami palang tao ang nagpupulong. Pasado 3:00 na yon at doon ko nalaman na noong Biyernes at Sabado ay may pinatay na mga bata. Pugot ang ulo at wakwak ang tiyan. Aswang daw ang may gawa noon at itinuturo ng tao ang pamilya ni Andoy. Sabay-sabay silang sumisigaw na sunugin na ang pamilya. Ito ay sa pangunguna rin ni na Mrs. Cruz at Mrs. Gutierrez na nasa harap ni Kapitan noong mga oras na yon. Kaya hindi ko rin nasabi agad ang nais kong sabihin. Gulong-gulo ako sa ingay ng paligid hanggang sa magsilabasan ang mga ito. Patungo sila sa direksyon ng bahay ni na Andoy. Nanguna sina Kapitan
na may dalang pagsunog at ilang mga kalalakihan na nakita ko noong gabing sila ay nagpupulong. Sobrang daming taong sumunod kaya mapag-iiwanan na ako. Hindi agad ako nakasingit dahil isang tao lamang ang kasya sa daan. Nasa may likuran ko rin ang dalawang bagong guro na hindi ko pinapansin noong oras na yun. May makapal na usok na bumalot sa gubat at biglang uminit ang aking pakiramdam hanggang sa makitang nasusunog na pala ang bahay ni na Andoy. Hindi ko napigilang maiyak sa nakita ko pero napalitan din agad ito ng galit nang makitang tuwang-tuwa ang dalawang magkapatid na guro. May sa halimaw ang kanilang mga tawa na tila ba pinagpaplanuhan nila ang lahat. At nagsiuwian ang tao na parang walang nangyari. Kinumpronta ko rin agad sa kapitan nang magtungo siya sa barangay. Sinabi ko sa kanya ang tungkol sa bagong lipat na pamilya. Ang kaso hindi niya ako pinapakinggan. Ipinagpipilitan niyang inosente ang pamilyang yon at nararapat lang kina Andoy ang nangyari. Kung matigil ang mga patayan, ibig sabihin ay tama daw na sina Andoy ang aswang. Hindi ko alam. Pero galit na galit ako noong sandaling yun, Mr. Jupiter. Hindi ko matanggap na parang hayop nilang itinuring sina Andoy. Pinatay ng walang kalaban-laban at kahit na wala namang pruweba. Nang sumunod na araw, nagligpit ako ng gamit. Sa galit at lungkot na pagpasahan kong umuwi na sa Patag at maghanap na lamang ng ibang malilipatang paaralan. Desidido na akong bumiyahe ng Miyerkules. Nagayos na rin ako ng mga papeles sa eskwelahan doon at wala akong ibang kinakausap. Martes ng gabi. Magpapahinga na sana ako ng maaga. Nakaayos na ang mga gamit ko. Nakahiga na rin ako at nagmumuni-muni. Pansin kong tahimik na rin ang gabi. Maya-maya ay pumikit na ako at pilit na nagpapaantok. Pero naputol ito nang marinig ko ang maraming taong nagtatakbuhan sa labas at biglang may kumatok sa pinto ng pagkalakas-lakas. Bumungad sa akin ang magkasamang kapitan at si Andoy. Punong-puno ako ng pagtataka pero mabilis akong sumunod sa sinabi nila. Teacher, lumikas ka na. Sumama na po kayo kay Kapitan. Nariyan na ang masasamang aswang. Agad akong dinala ni Kapitan sa barangay hall, samantalang ang ilang tao ay dire-diretsong tumatakbo papunta sa school. At nakita kong lumabas si Kapitan na may dalang sundang. Kasama niyang tumatakbo sa direksyon ng mga kabahayan ang maraming kalalakihan na may mga dalaring sandata. Marami ang nagiiyakan noong mga oras na yon at kita ko ring marami nang nakadapa sa lupa. Doon ako nahimasmasan at napagtanto na may umaataking mga aswang. Mula sa malayo ay tanaw ko ang anino ng 13 aswang na nasa anyo ng malalaking aso. 5 dito ay nakikipaglaban sa 8 hanggang sa mapansin kong wala ang pamilyang bagong lipat sa mga lumikas. At nagkahinala na akong sila ang umaataking aswang at sina Andoy naman ang nagtatanggol sa amin. Hindi ko masyadong maaninag ang naging labanan, subalit dehado sina Andoy. Marami sa mga kalalakihan ang pinaslang ng mga lobo, samantalang 2 pa lamang sa kalaban ang namamatay at yun ay ang mga maliliit pang klase. Habang malakas ang tunog ng mga alulong at huni na gaya ng sa tigre, kumakalansing din ang mga bakal na sandata at marami rin ang nagsisigawan. Maya-maya nakita kong tumatakbo na si Kapitan patungo sa amin. Hirap na hirap dahil may sugat sa kanyang kaliwang paa at punit-punit na rin ang kanyang damit. Hindi ko alam kung anong pumasok sa isip ko at sinalubong ko si Kapitan sa labas. Pinilit ko siyang akayin subalit hindi kami makausad.
hanggang sa makita ko nang tumatakbo ang mabangis na aswang na pulang-pula ang mata papunta sa amin. Sa gilid ng mata ko napansin ko ring mabilis ring tumatakbo ang dalawang aswang, isang malaking aso at isang katamtaman lamang ang laki. Nang aatake na ang mabangis na aswang sa akin, lumundag rin agad ang malaking aso at nagkagatan sila. Pareho silang nalaglag sa lupa at nag-anyong tao. Si Mrs. Gutierrez ang mabangis na aswang at ang matandang babae naman ang malaking aso na nahulog sa harapan ko. Bago pa magbagong anyo, nakita ko muna ang pormang aswang nito na bulag ang isang mata at may hiwa sa gitna. Bumalik ang mga alaala ng malaking aso na laging dumidila sa akin at umiiyak namang tumingin sa akin ang nanay ni Andoy na nakahilata at hirap na hirap. Tinawag niya akong anak sa huling sandali at sinabihang mag-ingat ako palagi dahil wala na siya para iligtas pa ako. Malayo raw ang mararating ko dahil mas pinili kong maging tao kesa maging aswang. At ang tumatak pa doon ay ang pangaral niyang lagi akong maging makatao kahit anong mangyari. Sa pagpikit ng kanyang mata, saka ring tumulo ang luha ko sa mga mata na tila ba malapit na palapit siya sa akin. Umalulong din ang aswang sa tabi na biglang naging si Andoy. Umiiyak ito habang hinahatid kami papuntang barangay hall. Ate teacher, mag-ingat ka palagi. Hinding-hindi ko makakalimutan ang sinabing yun ni Andoy at bumalik siya sa labanan. Hindi ko na yun natutukan pa dahil kailangang magamot si Kapitan. Noong sandaling naging maayos ang pakiramdam niya, saka rin nagsigawan sa labas. Natapos na pala ang labanan, subalit lahat ng aswang ay nagapi. Ang pamilya ni Andoy at ang pamilya ng kalaban. Mga tao lamang ang natira, pero hindi may kakailang malaki ang tulong ng mga mababait na aswang. Kinabukasan ko na nalaman mula kay Kapitan ang totoong dahilan ng pagtulong ni na Andoy. Nakaplano na pala ang lahat. Ang grupo lamang na lumalaban sa masasamang aswang ang may alam ng tinatago ni na Andoy. At ang pamilya rin daw ang nagsabi na nagbalik ang mga masasamang aswang at sina Andoy mismo ang puntirya nito. Kaya inilihim ito sa marami at kahit sa akin, para mapaniwalang totoong namatay sina Andoy. At kapag aatake na ang masasamang aswang, doon din papasok ang mabait na aswang para gapiin sila. At nagtagumpay nga ang plano dahil lahat kami ay iniligtas ng pamilya ni na Andoy. Kalaunan umuwi rin ako at iniwan ang aking trabaho. Nagpahinga muna ako ng taong yon at naghanap na lamang sa sunod. Nang makauwi, doon ko na inalala ang sinabi ng nanay ni Andoy. Konektado ang lahat mula noong ipinanganak ako. Kahit na hindi ko alam ang dahilan ng pag-iwan sa akin, siguro ay kabilang na ako sa pamilya ni na Andoy. Pero hindi masasabing aswang ako dahil hindi ko naman naranasang magbagong anyo katulad nila. Yun din marahil malamang ang dahilan kung bakit hindi ako naaapektuhan ng mga karaniwang pangontra sa mga aswang. Ngayong matanda na ako, iniisip ko na lamang na kahit anumang uri ako, ang importante, nabuhay ako na walang tinatapakang tao. Sana magsilbing aral din ang kwento ko sa marami na hindi dapat itsura o anyo ang basihan ng paghusga sa tao. Dapat munang kilalanin at alamin ang katotohanan bago ito husgahan.
Yun lamang po, Mr. Jupiter. God bless at maraming salamat. At ngayon naman ay batiin natin at i-shoutout ang mga mababait nating subscribers. Shoutout kay Susan Manalo, Andre Castillo, Sandra Vallejera, Pogi Salvador, Kathy Calma, Divine Malapad, Kiyutaro, Jonabeth de la Cruz. At shoutout din kina Kian Atazar at Wena Andrahe. Sa mga hindi pa po nabanggit, huwag pong magtampo ha. Iniisa-isa po natin at ginagawang batch by batch ang pag-shoutout po sa inyo. Kung kayong mga bagong subscribers ay gusto ring magpa-shoutout, huwag niyong kalimutang mag-reply at isulat sa comment section ng inyong mga shoutouts para isa-isahin natin at isama sa pagbati. Muli po mula sa bumubuo ng kwentong Takip Silim, Sitio Pangil at Sitio Bangungot, ito po ang inyong lingkod, Jupiter Torres, nagpapasalamat.